Binibining Helena, ayos ka lang? Tanong ni Juanito habang mabilis na tumakbo papunta kay Helena at inalalayan niya ito. Hawak na ni Juanito sa kanyang bisig si Helena na hinang-hina pero nakamulat pa din ang mga mata niya. Tumakbo na rin ako papalapit sa kanila. Helena, anong nangyari? Hindi ko na natapos yung sasabihin ko kasi nakasunod pala sa kanya si Laura, ang tagapagsilbi ng mga flores. Binibini, magpahinga po muna kayo. Narinig kong sabi ni Laura. Madami din siyang dalang bagahe. Tumingin si Helena kay Juanito at hinawakan niya ang damit nito. Ginoong Juanito, pakasalan mo ako. Naiiyak at nanghihinang sabi ni Helena kay Juanito. Nanlaki naman yung mga mata ni Juanito. Ganon din ako. Ano? Ngunit binibini. Hindi na natapos ni Juanito yung sasabihin niya kasi tuluyan nang nawala ng malay si Helena. OMG, buti na lang hawak na siya ngayon ni Juanito, kundi mababagok yung ulo niya sa simento. Binibini, gumising po kayo. Nagpapanik na sigaw ni Laura. Napatulala lang ako sa kanila. OMG, anong nangyayari? Binibining Carmelita, maari po bang tawagin si Madam Olivia? Nagpapanik din na sabi sa akin ni Juanito at dahil doon, natauhan ako at agad tumakbo papasok sa loob. Sakto namang pababa na ng hagdan si Madam Olivia. Anong kaguluhan ang meron sa labas? At bakit ngayon ka lang? Gabi na. Reklamo sa akin ni Madam Olivia. Naka-evening dress na siya. Mukhang nagising siya dahil sa sigaw ni Laura sa labas. Madam Olivia, nahimatay si Helena. Nagpapanik ko ding sabi. Grabe, nahawa na din ako sa pagpapanik ni Juanito at lalong-lalo na si Laura. Napataas naman yung kilay ni Madam Olivia. Ano? Si Helena Flores? Anong ginagawa niya dito sa Maynila? Nagtatakang tanong ni Madam Olivia. OMG, Madam Olivia, promise hindi ako nagtitrip. Tara na. Sabi ko patapos sinila ko na siya papalabas. Mukha ba akong nagjo-joke? Gosh. Pagdating namin sa labas ay ginigising pa din ni Juanito at Laura si Helena. Sus Maria Josep, bakit kayo nandito? Ipasok niyo si Binibining Helena sa kwarto. Utos ni Madam Olivia. Agad namang binuhat ni Juanito si Helena. Habang nakasunod kaming lahat, tinulungan ko naman si Laura bitbitin yung mga bagahe nila. Nagising din sila ni Nita at ang iba pa naming kasama dito sa dormitoryo. Anong nangyari? Akala ko na sa San Alfonso si Helena. Oo nga, at bakit mukhang pagod na pagod siya? Narinig kong bulong-bulungan nila. Nagulat at napatahimik naman sila nang magsalita si Madam Olivia. Magsibalik kayo sa inyong kwarto at walang lalabas. At dahil doon, nagsipasukan sila sa kanilang kwarto. Dumaritso naman kami sa kwarto namin ni Helena. Inilagay muna namin ni Laura lahat ng bagahe nila sa likod ng pinto. Inilapag na din ni Juanito si Helena na wala pa ring malay. Agad tiningnan ni Juanito ang pulse rate ni Helena. Mahina ang puso niya at mabagal rin ang kanyang paghinga. Sabi ni Juanito. Napahinga naman ng malalim si Madam Olivia. Baka sa itsura niya na nag-aalala talaga siya. Carmelita, tawagin mo si Dr. Hidalgo at papuntahin mo dito. Utos sa akin ni Madam Olivia dahilan para lumaki yung mga mata ko dahil sa gulat. What? Tiningnan ko si Madam Olivia at binigyan ko siya ng hindi ko alam kung saan nakatira si Dr. Hidalgo at hindi ko rin siya kilala, Lok. Mukhang hindi na gets ni Madam Olivia kasi inutusan niya pa din ako na puntahan si Dr. Hidalgo. Sige na Carmelita, puntahan mo na si Dr. Hidalgo.
Utos pa ni Madam Olivia at stress na siya ngayon. My goodness. OMG. Napahinga na lang ako ng malalim. Magpapasama na lang ako kay Ninita at magdadahilan na nakalimutan ko yung bahay nila Dr. Hidalgo. Kaso nagulat ako nang biglang tumayo si Juanito. Ako na lang po, Madam Olivia. Delikadong lumabas ngayong gabi si Binibining Carmelita. Tugon ni Juanito sabay tingin sa akin. Wow, nakalimutan din siguro ni Madam Olivia na wala kami sa modern world na kung saan okay lang lumabas kahit gabi na ang mga girls. Sige, mag-iingat ka iho at maaari ka na ring umuwi. Si Dr. Hidalgo na lang ang papuntahin mo rito. Bilin ni Madam Olivia. Napatango naman si Juanito pero bago siya lumabas ng pinto, nagkatinginan pa kami. Hays, kailan ko na naman kaya siya ulit makikita? Makalipas ang kalahating oras, dumating na si Dr. Hidalgo. Payat at medyo maputi siya. Mukhang pure Spanish ang lahi niya. Agad niyang tiningnan at niresetahan ng gamot si Helena na ngayon ay tulog pa din. Matapos niyang gamutin si Helena, nagpaalam na siya kay Madam Olivia at umalis. Na-imagine ko tuloy na magiging successful at kilalang doktor din si Juanito someday. Kaya dapat magtagumpay ako sa mission ko. Dapat mabuhay siya. Hindi ko na malaya na nakatulog pala ako habang hinihintay namin ni Madam Olivia at Laura na magising si Helena. Madaling araw na nang magising ako. Tulog pa din si Helena at pinupunasan na siya ni Laura. Nakita kong nakatulog din si Madam Olivia sa gilid. Pagod na rin siguro siya. Nakakatuwang isipin na concern at mahal ni Madam Olivia ang mga estudyante niya. Bumangon na ako at tumabi kay Helena. Matulog ka na muna. Ako na ang magbabantay kay Helena. Sabi ko. Napayo ko lang si Laura at patuloy niya pa ding pinupunasan ng bimpo si Helena. Ayos lang po ako, Binibini. Maraming salamat po sa inyong kabutihan. Magalang na sagot ni Laura. Ano palang nangyari? Bakit biglaan ang pagdating nyo? Bulong ko kay Laura. Nanlaki naman yung mga mata niya. Oh, nangangamoy trouble ito ah. Pasensya na po, Binibini. Ngunit wala po ako sa posisyon upang sabihin ang dahilan. Nakayukong tugon ni Laura. Napangiti na lang ako. Aw, bilib ako sa loyalty niya. Ayos lang yon. Bilib ako sa katapatan mo. Papuri ko pa sa kanya, tapos binigyan ko siya ng thumbs up. Oo nga pala, di ba Isabela ang apelyido mo? Tanong ko sa kanya. Halata namang nagtaka yung itsura niya. Huwag kang mag-alala, hindi ako espiya. Bero ko pa. Napangiti naman siya. Opo, Binibini, Isabela po ang apelyido ko. Nakangiti niyang sagot. Gosh, bihira lang yung last name na Isabela kaya feeling ko baka ninuno siya ni Daddy. Taga San Alfonso ba talaga kayo? Ang ibig kong sabihin, doon nakatira ang mga ninuno mo? Tanong ko. Ang alam ko kasi taga Tarlac sila Daddy at nagkakilala lang sila ni Mami sa Manila. Tubong Tarlac po ang pamilya ko. Isinama lang po ako ng aking tiya sa San Alfonso bilang kabayaran sa utang ng aking ama sa pamilya Flores. Nakangiting sagot ni Laura. OMG, so ninuno nga ni Daddy si Laura. Gosh, hindi ko akalain na mamimit ko din ang great-great-great-great-grandmother ko sa father side. Wow! Ayos lang po ba kayo, Binibini? Nagtatakang tanong ni Laura. Hindi ko na malayan na nakangiti pala ako ng todo. Kaya pala medyo hawig ang mga mata at ilong ni Laura kay Daddy. Ang ganda din ng jeans nila. My gosh! Ha? Oo naman. Ayos lang ako. Oo nga pala. Bakit nagkautang ang iyong ama sa mga Flores? Tanong ko.
Napayo ko lang si Laura pero nginitian pa din niya ako. Mukha namang comfortable naman na siya mag-share ng life story niya sa akin. 5 taon na po akong naninilbihan sa mga Flores dahil sa malaking pagkakautang ni ama sa buwis. Ang kapatid po ni Kapitan Flores na si Don Joselito ay ang alkalde mayor ng aming bahayan. May lupang taniman po ng mais at kamuti ang aking ama. Ngunit 7 taon na po siyang hindi nakakabayad sa buwis. Sa pamilya po sana ako ni Don Joselito magsisilbi. Ngunit marami na po silang tagapagsilbi. Nagkataon naman po na pinalayas ni Binibining Natasha ang kanilang tagapagsilbi dahil nagnakaw po ito sa kanila. At naghahanap po sila noon ng kapalit. Kung kaya't dinala po ako ng aking tiya sa San Alfonso. Pumayag naman si Don Joselito Flores na sa kanyang kapatid na si Kapitan Vicente Flores ko po pagbayaran ang utang ng aking pamilya sa kanila. Sagot ni Laura. May bahid ng kalungkutan sa kanyang mukha at pananalita habang nagkikwento siya. Huwag kang mag-alala. Isipin mo na lang 2 taon ka na lang maninilbihan at makakabalik ka na sa iyong pamilya. Sabi ko, napangiti naman si Laura. Ang pagkakaalam ko, hindi ganon kayaman ang pamilya nila daddy. Nagsipag at nagtiyaga lang talaga siya sa pag-aaral, kaya naging successful siyang businessman. Sila mami talaga at ang pamilya Montecarlos ang mayaman. Sa bagay, na-witness ko din naman ngayon na super rich talaga nila Don Alejandro at Doña Soledad Montecarlos. Napamahal na rin po ako kay Binibining Helena at Ginoong Leandro. Tinuturing po nila akong pamilya, kaya malulungkot po ako sa oras na umalis na po ako sa kanila. Tugon ni Laura habang pinagmamasdan si Helena na mahimbing ang tulog ngayon. Kung sa bagay, mabait naman talaga si Helena, kaya nga nahihirapan akong tanggihan siya. Ganon din naman si Leandro. Sigurado din naman ako na wagas ang pag-ibig niya kay Carmelita. Hindi nagkamaling magtiwala si Helena kay Carmelita at hindi rin nagkamaling mahalin ng buong tapat ni Leandro si Carmelita. Ang tanging pagkakamali lang ay ang mapunta ako sa panahong ito dahil hindi ako karapat-dapat sa tiwalang binibigay ni Helena at sa pag-ibig na pinamamalas ni Leandro sa akin. Sandali kaming napatahimik. Nakokonsensya tuloy ako. Wala pa akong magandang nagagawa para kay Helena at mas lalo na kay Leandro. Nagulat ako nang biglang bumulong ulit sa akin si Laura. Binibini, sa iyo ko lang po sasabihin ito. Huwag po kayong maingay ah. Alam ko pong bilang matalik na kaibigan ni Binibining Helena, karapatan niyo pong malaman ang pinagdadaanan niya. Bulong ni Laura. Mukhang malalim naman ang tulog ni Helena at Madam Olivia, kaya din nila kami maririnig. OMG, this is it. May fresh new chika na. Naglayas po si Binibining Helena at sa ngayon ay pinaghahanap po siya ng mga tauhan ni Kapitan Flores na iparating na rin po sa punong hukbo ng mga Gwardiya Sibil dito sa Maynila na nawawala si Binibining Helena. Kung kaya't nahirapan po kami makababa kaninang tanghali sa barko. Panimula ni Laura. Napahawak naman ako sa bibig ko. Oh my gosh! Bakit naglaya si Helena? Gulat kong tanong. Kaya pala namumutla at pagod na pagod siya. Siguro napagod sila sa pagtakas at pagtatago. Hindi ko po alam. Pero nakita ko po noong pagdating ni Binibining Helena sa San Alfonso, nag-away at nagsagutan po sila ni Kapitan Flores. Dahilan para masampal po ni Kapitan Flores si Binibining Helena. Hindi pa rin po tumigil si Binibining Helena at sinumpa pa po niya si Kapitan Flores, kaya ikinulong po siya sa kanyang kwarto. Hanggang sa maabutan ko po noong gabing iyon na nag-iimpake si Binibining Helena at balak niyang tumakas. Sinubukan ko po siyang pigilan, ngunit sinabi niyang kailangan niyang makausap si Juanito at ikaw
at luluwas po siya ng Maynila. Wala na po akong nagawa kundi samahan siya upang makasiguro po ako na walang masamang mangyayari sa kanya. Pagtatapat ni Laura. Shucks, ano kaya ang pinag-awayan ni Helena at Kapitan Flores? Bakit magagawang suwayin ni Helena ang kanyang ama? Posible dahil ito kay Juanito? Kaya pala sinabi niya kanina kay Juanito, napakasalan siya nito. Pero bakit kailangan niya din akong makausap? Para pumayag ako na sila na lang ang ikasal? Wah, naguguluhan na ako.